Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat paglubog ng araw, may mga kwentong isinisilang at ngayong gabi, samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng puso na matagal nang nakasara. Sabi nila, ang kahapon ay isang anino na hindi mo dapat lingunin. Ngunit paano kung ang aninong iyon, sa gitna ng isang maulang gabi, ay bigla na lang kumatok sa iyong pinto? Handa ka bang harapin ang mga multo ng nakaraan para protektahan ang iyong kasalukuyan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dr. Liwayway Soliman sa Ang Bagong Liwayway, ang samyo ng kapeng barako at ang mahinang tunog ng mga kuliglig, ang karaniwang musika sa gabi ni Dr. Liwayway Soliman. Sa maliit niyang bahay sa baybaying bayan ng Santa Hiraya, ang kapayapaan ay isang kayamanang mahigpit niyang pinanghahawakan. Sa isang sulok ng kanilang sala, abala ang panganay niyang si Tala sa pagtulong sa kanyang kapatid na si Amihan sa assignment nito. Si Sinag naman, ang pinakatahimik sa lahat, ay seryosong nagbabasa ng libro. Malayo ang tingin. Para kay Liwayway, ang tanawing ito ang kanyang mundo. Ang 5 bata na bumubuo sa kanyang buhay. Okay, mga anak. Tama na yan. Matulog na tayo. Mahinahon niyang sabi habang isinasara ang librong binabasa niya para sa kambal na sinaluntian at diwa na halos maghilahan na sa antok. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na malayo sa gulo. Malayo sa isang nakaraang pilit niyang tinatakasan sa loob ng 10 taon. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo, may isang munting takot na laging nakakubli sa puso ni Liwayway. Isang takot na anumang oras, ang lahat ng ito ay maaaring gumuho. Nagsimulang pumatak ang ulan. Unay mahina, hanggang sa unti-unting lumakas, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin mula sa dagat. Ang kaninang payapang gabi ay biglang nabalot ng ingay ng kalikasan. Kumulog ng malakas, na siyang gumising sa natutulog ng diwa ng kambal. At sa gitna ng ugong ng hangin at bagsak ng ulan, isang tunog ang pumunit sa kanilang katahimikan. Isang katok. Hindi isang ordinaryong katok. Ito ay malakas, mabilis, at puno ng desperasyon. Nagkatinginan sina Liwayway at ang mga anak. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Ako na po, Mama, sabi ni Tala, akmang tatayo. Wag, anak. Diyan lang kayo. Pigil ni Liwayway habang ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, sinubukang sumilip, ngunit wala siyang maaninag sa dilim at sa lakas ng ulan. Muling umalingaw-ngaw ang katok, mas malakas, halos gibain na ang kanilang pinto. May kasama itong boses. Isang sigaw na pilit nilalabanan ng ingay ng bagyo. Isang pangalan. Liway! Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang boses na yon, 10 taon na. Ngunit hindi niya maaaring makalimutan. Ang boses na minsang naging musika sa kanyang mundo. At ang boses din na huli niyang narinig bago ito gumuho. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon, sa kanyang harapan, nakatayo ang isang multo mula sa nakaraan. Basang-basa sa ulan, maputla ang mukha, at may bahid ng dugo sa kanyang damit. Si Kyle Dalisay, ang kanyang unang pag-ibig, ang ama ng 4 sa kanyang mga anak, ang lalaking 10 taon na niyang hindi nakikita. Bago pa man makapagsalita si Liwayway, ang mga mata ni Kael ay pumikit. Ang kanyang katawan, na kanina pa tila nakikipaglaban, ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak ito sa sahig, sa paanan ni Liwayway, walang malay. Napatigil ang paghinga ng lahat. Sa isang iglap, nasira ang payapang kastilyong buhangin na itinayo ni Liwayway. Ang bagyo sa labas ay tila pumasok sa loob ng kanyang tahanan, sa loob ng kanyang puso. Mga anak, sa kwarto,
Malakas ngunit nanginginig na utos ni Liwayway. Bilang isang doktor, ang kanyang instincts ay agad na gumana. Isinara niya ang pinto at lumuhod sa tabi ni Kael. Nakita niya ang isang maitim na mantsa ng dugo sa tagiliran nito. Isang tama ng baril. Habang ginagamot niya ang sugat sa loob ng kanyang maliit na klinika, ang bawat dampi ng bulak na may gamot sa balat ni Kael ay nagbabalik ng libu-libong alaala. Ang kanilang mga tawanan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, at ang sakit ng kanyang pag-alis nang walang paalam. Bakit? Bakit ngayon pa siya bumalik? At bakit sa ganitong kalagayan? Nang matapos niyang linisin at tahiin ang sugat, napaupo siya sa isang silya sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ni Kael. May mga guhit na ng pagod at paghihirap na wala roon dati. Ano ang nangyari sa kanya sa loob ng 10 taon? Dahan-dahang iminulat ni Kael ang kanyang mga mata. Malabo pa ang mga ito, ngunit nagawa nitong hanapin ang mukha ni Liwayway. Sa natitirang lakas, iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay niya. Isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang braso, isang pakiramdam na 10 taon na niyang hindi naramdaman. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Ang init ng palad nito ay pareho pa rin, ngunit ang haplos ay dayuhan na. Huwag! Nanginginig niyang bulong, mas para sa sarili kaysa para dito. Huwag mo akong hawakan. Ngunit hindi pinansin ni Kael ang kanyang pagtutol. Muli niyang inabot ang kamay ni Liwayway at sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang kanyang hawak sa kabila ng kanyang kahinaan. May desperasyon sa kanyang mga mata, isang pagsusumamo na hindi maintindihan ni Liwayway. Liway! Mahinang tawag nito, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Bawat salita ay tila isang pakikibaka. Tinalikuran siya ni Liwayway. Hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Ang tingin na iyon ang kanyang kahinaan. Ang tingin na iyon ang minsan nang nangako sa kanya ng habang buhay. Umalis ka na pagkagising mo bukas. Malamig niyang sabi. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Wala ka nang babalikan dito. Ngunit hindi na tinag si Kael. Mas lalo lang humigpit ang kanyang kapit. Liway, kailangan kong bumalik. Pagpupumilit niya, humihingal sa bawat salita. Hinarap siya ni Liwayway. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Para saan, Kael? Para muli akong iwan? Para muli akong saktan? Umiling si Kael. Ang sakit sa kanyang mukha ay hindi na lang dahil sa kanyang sugat. Tinitigan niya si Liwayway ng diretso sa mga mata at sa isang huling hininga, bago siya muling mawalan ng lakas, ibinulong niya ang mga salitang babago sa lahat. Nasa panganib kayo. Ang unang bumati kay Kael Dalisay ay ang pamilyar na amoy ng antiseptiko at ang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang isang puting kisame na hindi pamilyar. Ngunit ang bigat na kanyang nararamdaman ay hindi lamang galing sa kanyang sugat. Ito ay isang bigat na 10 taon na niyang dinadala sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalas na sakit ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli, humihingal. Doon niya napansin ang mga ito. Sa may siwang ng pinto, 4 na pares ng maliliit na mata ang maingat na sumisilip sa kanya. Isang batang babae na may mahabang buhok at seryosong mukha, kamukhang kamukha ni Liwayway. Isang batang lalaki na may malikot na ngiti, at sa likod nila, isang pares ng kambal na may parehong bilugang mga mata, puno ng pagtataka, ang kanyang mga anak. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa kanyang mga mata. Ito ang mga mukhang sa litrato na lang niya nakikita, mga larawang lihim niyang tinititigan tuwing gabi. Ngayon, narito sila sa kanyang harapan, buhay at totoo. Ngunit para sa kanila,
Siya ay isang estranghero, isang sugatang estranghero na gumulo sa kanilang tahanan. Napansin niyang wala roon si Sinag. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala. Ang huling gabi, bago siya umalis. Si Liwayway, nakangiti, habang hinihimas ang kanyang sinapupunan na noon ay nagsisimula palang umbok. Puno ng pangarap ang kanilang mga mata. Puno ng pag-asa mo. Pangako, babalik ako agad. Sabi niya noon, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Ang halik na ibinigay niya sa noon ni Liwayway ay hindi isang pangako ng pagbabalik, kundi isang mapait na paalam. Ang sakit ng pagtalikod sa kanya noon ay ang parehong sakit na nararamdaman niya ngayon, mas matindi pa. Kinailangan niyang tumakbo para iligtas ito, ngunit sa pagtakbo niya, siya rin ang unang sumugat dito. Bumukas ang pinto at pumasok si Liwayway, dala ang isang tray na may lamang pagkain at gamot. Ang mukha niya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng hangin sa labas. Walang bakas ng pag-aalala, walang bakas ng pagmamahal, tanging ang propesyonal na distansya ng isang doktor sa kanyang pasyente. Kailangan mong kumain para lumakas ka, sabi niya. Inilapag ang tray sa tabi ng kama. Hindi siya tumingin kay Kael para makaalis ka na agad. Sinubukan ni Kael na abutin ang kanyang kamay, ngunit umiwas ito. Liway, magpaliwanag ako. Pagsusumamo niya, hindi ko ginustong umalis. Ginawa ko yon para protektahan ka. Sa wakas, tiningnan siya ni Liwayway, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pangungutya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Proteksyon? Ulit niya, ang bawat pantig ay may diin. 10 taon ng pananahimik, Kael. 10 taon na pinalaki ko ang mga anak natin ng mag-isa. 10 taon na wala akong ibang narinig mula sa'yo kundi katahimikan. Anong proteksyon ang sinasabi mo? Hindi mo maiintindihan, giit ni Kael. Pilit na bumabangon. Mapanganib ang mga taong kinalaban ko. Kung nanatili ako, idadamay lang kita. Idadamay ko ang mga bata. Ang gulo ay narito na, Kael. Matigas na sagot ni Liwayway. Nandito na mula pa noong dumating ka kagabi. Tumunog ang telepono ni Liwayway, pinuputol ang kanilang mainit na pagtatalo. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at habang binabasa ang mensahe sa screen, nakita ni Kael ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang galit ay biglang napalitan ng takot. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ang kanyang mga labi. Ano yan? Tanong ni Kael. Biglang kinabahan. Hindi sumagot si Liwayway. Dahan-dahan siyang lumapit kay Kael. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang iniaabot ang telepono. Kinuha ito ni Kael at binasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam naming nagbalik na siya. Ibigay mo ang hindi sa'yo kung gusto mo pang mabuhay ng payapa. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa buong pagkatao ni Kael. Sila na nga. Natunto na siya. At ngayon, natunto na rin nila si Liwayway. Ang pinakakinatatakutan niya sa loob ng 10 taon ay nagkakatotoo na. Ibinaba ni Kael ang telepono. Sinalubong niya ang mga mata ni Liwayway. Mga matang ngayon ay puno ng paninisi at takot. Ang pader na itinayo nito sa pagitan nila ay gumuho. Ngunit ang lumabas ay hindi ang pag-unawa na inaasahan niya, kundi isang matinding akusasyon. Ito ba ang proteksyon mo, Kael? Basag ang boses na tanong ni Liwayway. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang muka. Dinala mo ang gulo sa pinto ko. Lumipas ang 2 araw na tila may isang madilim na ulap na nakabitin sa ibabaw ng tahanan ni Liwayway. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas, ang bawat hindi kilalang tawag sa telepono, ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Si Kael ay nanatili sa klinika, nagpapagaling, isang buhay na paalala ng panganib na dinala nito sa kanilang pinto. Pilit siyang kinakausap nito, ngunit pilit din siyang umiiwas.
Paano niya pakikinggan ang mga paliwanag ng isang taong ang anino pa lang ay nagdulot na ng ganitong kaguluhan upang kahit paano'y maibalik ang normalidad para sa mga bata? Ipinangako ni Liwayway na dadalhin niya sila sa taunang piyesta ng bayan ng Santa Hiraya. Isang araw na puno ng kulay, musika at tawanan. Isang araw para makalimot. Ang plaza ay isang masayang kaguluhan. Ang ingay ng banda, ang amoy ng inihaw na mais, at ang hiyawan ng mga batang naglalaro ay pansamantalang nagpagaan sa puso ni Liwayway. Hawak niya ang kamay ng kambal, habang si Tala ay maingat na binabantayan sina Amihan at Sinag na sabik na tumitingin sa mga palaro. Sa isang saglit naramdaman niya muli ang kapayapaan, ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Mula sa entablado sa gitna ng plaza, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Isang boses na madalas niyang marinig sa balita. Isang boses na makinis, magalang, at puno ng awtoridad. Mga minamahal kong kababayan sa Santa Hiraya, isang malaking karangalan ang makasama kayo sa araw na ito. Nilingo ni Liwayway ang entablado. Doon, nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, ay si Congressman Silvanus Halcon. Nakangiti ito sa mga tao. Isang nga ngiti na tila kayang bumihag ng tiwala ng sinuman. Nagbigay ito ng isang talumpating puno ng mga pangako, mas maraming trabaho, mas magandang eskwelahan, isang maliwanag na kinabukasan para sa bayan. Nagpalakpakan ang mga tao, nabibighani sa kanyang karisma. Pero si Liwayway hindi. Sa likod ng mga ngiting iyon, mayroong isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Matapos ang talumpati, bumaba si Congressman Halcon sa entablado at nagsimulang makisalamuha sa mga tao. Isang perpektong politiko. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kanyang mga mata at ang kanyang mga hakbang ay tila may iisang direksyon, papunta sa kanila. Dra Soliman, ikaw pala. Bati ni Halcon. Ang kanyang nangiti ay mas lalong lumapad. Madalas kong naririnig ang kabutihan ng iyong Kalinga Care Clinic. Congressman, tipid na sagot ni Liwayway. Pilit nang umingiti habang marahang itinutulak ang mga bata sa kanyang likuran. Ngunit ang mga mata ni Halcon ay hindi sa kanya nakatingin. Dumaan ito sa 4 na bata at tumuon sa isa. Kay Sinag, na tahimik na nakatayo sa tabi ni Tala. Lumuhod ang congressman upang maging kapantay ng bata. Ang kanyang galaw ay puno ng pag-aalaga, tulad ng isang mapagmahal na lolo. At sino naman itong napakakisig na batang ito? Tanong ni Halcon. Ang kanyang boses ay malambing. Anong pangalan mo, iho? Sinag po, mahinang sagot ng bata. Bahagyang nagtatago sa likod ng kanyang ate. Sinag! Ulit ni Halcon na parabang dinadama ang bawat letra ng pangalan. Napakagandang pangalan, isang sinag ng pag-asa. Tumingin siya kay Sinag na may kakaibang intensidad. Napakatalinong bata. Nakikita ko sa kanyang mga mata. Isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang kumapit sa puso ni Liwayway. Ang paraan ng pagtingin ni Halcon kay Sinag ay hindi normal. Mayroon itong pag-aangkin. Mayroon itong gutom. Pasensya na po, Congressman. Kailangan na po naming umalis, sabi ni Liwayway. Mabilis na hinawakan ang kamay ni Sinag. Halina, mga anak. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Mabilis niyang hinila ang mga bata palayo sa mataong lugar. Palayo sa mapanuring tinginin ng congressman. Nilingon niya ito ng isang beses at nakita niya itong nakatayo pa rin doon. Nakatingin sa kanila. Sa kanya hindi, kundi kay Sinag, na may ngiting hindi na maalis sa kanyang isipan. Pag-uwi nila, naghihintay si Kyle sa labas ng klinika. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Nakita ko ang sasakyan ni Halcon sa bayan, sabi niya agad. Nakita niyo ba siya?
Lumapit ba siya sa inyo? Bakit mo siya kilala? Tanong ni Liwayway, puno pa rin ng galit. Liway, makinig ka. Pakiusap ni Kael. Isa siyang mapanganib na tao. Huwag na huwag kayong lalapit sa kanya. At sino ang dapat kong pakinggan? Ikaw? Sumbat ni Liwayway. Ikaw na nagdala ng panganib dito? Huwag mo akong pagsabihan kung sino ang dapat kong iwasan, Kael. Tinalikuran niya ito at pumasok sa bahay. Nanginginig sa galit at takot. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Isang lalaking nakauniforme mula sa post office ang kumatok. May dala itong isang malaki at makapal na brown envelope para sa kanya. Registered mail. Nagtataka. Pinirmahan niya ito at isinara ang pinto. Sino naman ang magpapadala sa kanya ng ganito? Pinunit niya ang sobre. Sa loob, isang makapal na pligo ng mga dokumentong may selyo ng korte. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga unang linya. Sinubukang intindihin ang mga legal na salita. Hanggang sa nabasa niya ang mga pangalan. Petitioner, Congressman Silvanus Halcon. Respondent, DRA, Liwayway Soliman. At sa ilalim nito ang mga salitang gumimbal sa kanyang buong mundo. Re. Petition for custody of the minor child. Sinag Halcon. Nabitiwan ni Liwayway ang mga papel. Nagsiliparan ang mga ito sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa isang pahina. Ang petisyon. Ang bangungot na 10 taon niyang itinatago ay narito na. Hindi na ito isang anino. Isa na itong demanda. Isa ng digmaan. Ang katahimikan sa loob ng klinika ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Si Liwayway ay nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga nagkalat na papel ng demanda, habang si Kael ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at pag-aalala. Ang mga bata ay nasa loob na ng bahay. Hindi alam ang bagyong namumuo sa pagitan ng 2 taong dapat sanay kanilang mga magulang. Sinag Halcon. Ang tanong ni Kael ay isang mahinang bulong, ngunit sa katahimikan ng silid, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Dahan-dahan niyang dinampot ang isang papel at binasa itong muli, na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bakit apelido niya ang dala ni Sinag? Liway? Anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Liwayway. Nananatili siyang nakatingin sa isang punto sa dingding. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang mundo ay gumuho na at wala na siyang lakas para pulutin ang mga piraso nito. Lumuhod si Kael sa kanyang harapan. Pilit na hinahanap ang kanyang mga mata. Liway, kausapin mo ako. Kailangan kong malaman. Paano nalaman ni Halcon ang tungkol kay Sinag? Anong koneksyon niya sa bata? Sa wakas, gumalaw si Liwayway. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at ang nakita ni Kael sa mga mata nito ay hindi na galit, kundi isang malalim at nakakapanghinang pagod. Dahil apo niya si Sinag, sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay. Walang emosyon. Dugo niya, laman. Si Congressman Halcon ang lolo ni Sinag. Parang isang suntok sa sikmura ni Kael ang mga salitang yon. Napaurong siya, napasandal sa pader, pilit na pinoproseso ang kanyang narinig. Ano? Paano nga? Ang ama ni Sinag, ang anak ni Halcon? Doon na nagsimulang bumuhos ang mga luhang kanina, papinipigilan ni Liwayway. Ang pader na 10 taon niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Si Clarissa, nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay basag. Ang pinakamatalik kong kaibigan. Naalala mo ba siya? Siya at ang anak ni Halcon, si David, ay nagmamahalan. Patagong pag-ibig dahil ayaw ni Halcon kay Clarissa. Para sa kanya, hindi karapat-dapat ang isang simpleng babae para sa kanyang anak na tagapagmana. Ang mga ala-ala ay bumalik na parang isang pelikula. Si Liwayway
si Clarissa, at ang isang binatang may malungkot na mga mata, si David. Nang malaman nilang magkakaanak na sila, nagpasya silang tumakas. Pero nalaman ni Halcon, nagbanta siya. Sinubukan nilang tumuloy pa rin. Pero sa gabi ng kanilang pagtakas, naaksidente ang sinasakyan nilang kotse. Patay si David. Si Clarissa, kritikal. Bago siya nawalan ng hininga sa ospital, ipinangako niya sa akin si Sinag. "Ilayo mo siya, Way," sabi niya. "Iligtas mo ang anak ko sa halimaw na yon." Iyon ang ginawa ko, Kyle. Itinago ko si Sinag. Itinuring na sarili kong anak. Pinalaki ko siya kasama ng mga anak natin. Napatakip si Kyle sa kanyang bibig. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pag-atake sa kanya. Ang pagbabalik niya. Ang biglaang paglitaw ni Halcon. Ang mensahe sa telepono. "Ibigay mo ang hindi sayo." Si Sinag. Si Sinag ang tinutukoy nila. Ngunit sa gitna ng pagkaunawa, isang masakit na tanong ang sumibol sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng hinanakit. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa pinaghalong sakit at galit. "At sa loob ng 10 taon, hindi mo ito sinabi sa akin?" Natigilan si Liwayway. "Kyle, hindi mo sinabi sa akin." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. 10 taon, Liway. 10 taon akong nag-iimbestiga sa kanya. 10 taon kong tinutugis ang anino niya. Sinusubukang humanap ng butas ng kahit anong ebidensya para pabagsakin siya. Hindi mo ba naisip na baka ito na ang sagot? Na ang sikreto mo ang maaaring susi sa lahat? Natakot ako. Ganting sigaw ni Liwayway, tumatayo na rin. "Paano ko sasabihin sa'yo? Wala ka dito, Kyle. Iniwan mo ako. Paano ko ipagkakatiwala ang buhay ni Sinag sa isang taong tumalikod sa sarili niyang pamilya?" Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumutusok sa puso ni Kyle. Ang tiwalang minsan nilang pinagsaluhan ay wala na. Ang natitira na lang ay mga sugat at mga lihim. "Kaya mag-isa kang kumilos," sarkastikong sabi ni Kyle. "Tingnan mo kung saan ka dinala niyan. Ngayon, nasa kanya na ang lahat ng alas. Alam niyang apo niya si Sinag. May kapangyarihan siya. May pera. At tayo, anong panlaban natin?" "Hindi ko alam." Desperadong sagot ni Liwayway, muling napaupo sa sahig. "Hindi ko na alam." Umiling-iling si Kyle. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Pagkabigo hindi lang sa sitwasyon, kundi kay Liwayway. O baka sa sarili niya. "Hindi ko alam kung paano kita tutulungan." Mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay walang laman, walang init. "Kung pati ikaw ay may tinatago sa akin." Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo kay Liwayway ay 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang bumalik at yakapin ito. Sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit paano? Paano mo aayusin ang isang bagay na basag na basag na? Binuksan niya ang pinto ng klinika at humakbang palabas. Sa gabing muling umuulan, naiwan si Liwayway, nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga papel na sumisira sa kanyang buhay. Narinig niya ang pagsara ng pinto at sa tunog na yon, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyan ng nabasag. Wala na si Kyle, muli siyang iniwan. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay mag-isa na lang talaga siya sa mundo. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang isang panaginip para kay Liwayway. Isang masamang panaginip. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Nararamdaman ng mga bata ang tensyon, lalo na si Sinag, na tila mas lalong naging tahimik at malayo. Ang bawat pagtingin niya sa bata ay nagdudulot ng kirot sa kanyang puso. Isang halo ng pagmamahal at takot. Si Kyle ay hindi na nagpakita. Nawala itong muli na parang bula. Tulad ng ginawa nito 10 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil umalis itong dala ang galit at pagkabigo.
Naiwan si Liwayway na pasan-pasan ang bigat ng lahat, nag-iisa. Isang hapon, sa pag-aasam na makatakas sa mga isiping gumugulo sa kanya, nagpasya siyang maglinis ng maliit na bodega sa likod ng klinika. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang gumalaw para hindi siya lamunin ng sarili niyang kalungkutan. Habang inaayos ang mga lumang gamit, natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na bagay sa isang sulok. Isang kahoy na baul, medyo kinakalawang na ang kandado at natatabunan na ng alikabok. Ang kahon ng mga alaala ni Clarissa. Ang tanging bagay na naiwan nito sa kanya bago ito pumanaw. Dinala niya ang baul sa loob ng klinika. Sa pagbukas niya nito, isang amoy ng nakaraan ang sumalubong sa kanya. Nasa loob ang mga paboritong libro ni Clarissa, ang mga pinatuyong bulaklak na bigay ni David at ang mga litrato nila nung mga panahong simple pa ang lahat. Kinuha ni Liwayway ang isang litrato. Magkasama sila ni Clarissa, mga dalaga pa, nakangiti sa kamera na para bang walang anumang problema sa mundo. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa litrato. Anong gagawin ko, Kleng? Bulong niya sa hangin. Bigo na yata ako. Hindi ko na kayang protektahan ang anak mo. Inilapag niya ang litrato at sinubukang ayusin ang mga laman ng baul. Ngunit sa ilalim ng mga libro, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na nakausling tela. Hinila niya ito at natuklasan ng isang lihim na kompartimento sa ilalim ng baul. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sa loob ng lihim na kompartimento, mayroong dalawang bagay, isang luma at maliit na susi, at isang kapirasong papel na nakatupi. Nanginginig ang mga kamay. Binuklat niya ang papel. Nakasulat dito ang sulat kamay ni Clarissa. Hindi ito isang liham. Isa lamang itong serye ng mga numero. Walang pangalan, walang petsa. Tanging mga numero lamang na tila walang kahulugan. 84, 15 and 171. Tinitigan niya ito ng matagal. Ano ito? Isang code? Isang numero ng telepono? Habang sa Santa Hiraya si Liwayway ay abala sa pag-iisip, sa isang madilim na kwarto sa kalapit na syudad, si Kael Dalisay ay hindi natutulog. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakatitig sa isang corkboard na puno ng mga litrato, mga dokumento, at mga linyang nagdudugtong sa bawat isa. Sa gitna ng lahat, ang nakangiting mukha ni Congressman Silvanus Halcon. Ang pag-alis niya sa Santa Hiraya ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang strategic retreat. Alam niyang hindi niya matutulungan si Liwayway. Kung mananatili siya roon, lalo pat mainit ang damdamin sa pagitan nila. Ang kailangan niya ay distansya para makapag-isip ng malinaw at makakilos ng malaya. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang lumang numero. Inspector Romero, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Major Dalisay, buhay ka pa pala. Biro ng boses sa kabilang linya. Isang dati niyang kasamahan sa serbisyo na isa sa iilang pinagkakatiwalaan niya. Kailangan ko ng pabor, Ben. Seryosong sabi ni Kael. Lahat ng impormasyon na mahahanap mo tungkol sa mga financial dealings ni Congressman Halcon, mga bank records, mga ari-arian, mga shell corporations, kahit ang pinakamaliit na detalye, kailangan ko. Matagal na naming minamanmanan yan, Kael, pero malinis maglaro ang demonyo. Sagot ni Romero. Pero sige, bubuklatin ko ulit ang mga folder para sa'yo. Para saan ba to? Para sa pamilya ko, sagot ni Kael. At sa pagsabi niya noon, isang kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Pagkatapos ng tawag, muli niyang tiningnan ng board. Ang kaso ni Halcon, ang pagkamatay ni David, ang biglaang paglitaw ng demanda para kay Sinag. Lahat ay konektado, ngunit may isang piraso pa rin na nawawala. Isang napakahalagang piraso na magdudugtong sa lahat. At pakiramdam niya, ang susi ay nasa nakaraan ni Liwayway.
Nasa lihim na 10 taon nitong itinago. Bumalik ang tingin ni Liwayway sa piraso ng papel. Paulit-ulit niyang binasa ang mga numero. 841-571. Bigla isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang linggo bago ang aksidente, kasama niya si Clarissa. May ikinukwento ito tungkol sa isang safety deposit box na nirentahan ni David. Para raw sa future ni baby, sabi nito noon. Pag may nangyaring masama, lahat ng importante nandoon. Kinuha ni Liwayway ang isang lumang phone directory. Hinanap niya ang listahan ng mga storage facility sa syudad. Isa-isa niyang tinignan ang mga address. Hanggang sa isang address ang tumawag sa kanyang pansin. Prime Storage Solutions, 8415A, 7th Avenue, Stamesa. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga numero, hindi ito code, hindi ito numero ng telepono. Ito ay isang address. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na sinag ng liwanag ang biglang sumilay. Ang susi, ang address. Ito na ba ang sagot? Ito na ba ang pag-asang ipinadala sa kanya ng kanyang kaibigan mula sa kabilang buhay? Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay gising na si Liwayway. Ang kanyang puso ay pinaghalong kaba at determinasyon. Matapos ihatid ang mga bata sa eskwela, sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang kapitbahay, sumakay siya sa kanyang lumang kotse. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang susi at ang kapirasong papel. Ang tanging pag-asa niya ay nasa syudad, sa isang storage facility na hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Habang nagmamaneho siya sa highway, hindi niya maiwasang isipin si Kael. Ang galit niya ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim nito, mayroon ng isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nangungulila at natatakot. Mag-isa niyang haharapin ito at hindi niya alam kung kaya niya. Sa kalagitnaan ng isang tahimik na kahabaan ng daan, isang itim na SUV na walang plaka ang biglang humarang sa kanyang dinadaanan. Napapreno si Liwayway ng biglaan. Ang kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto ng SUV at bumaba ang 2 lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga muka ay seryoso at hindi mabasa. Kinilabutan si Liwayway. Hindi ito isang aksidente. Ang isa sa mga lalaki ay kumatok ng malakas sa kanyang bintana. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong ibinaba. "Dora Liwayway Soliman?" tanong ng lalaki, kahit halata namang alam na niya ang sagot. "Pinapasabi ni Congressman na itigil mo na ang kahibangan mo. Ibigay mo na lang ang bata ng maayos. Huwag mo nang hintayin na makuha niya ito sa masamang paraan." Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang isip ay naghahanap ng sasabihin, ng gagawin, ngunit ang takot ay tuluyang pumigil sa kanya. "Wala akong alam sa sinasabi niyo," pilit niyang sinabi, sinusubukang maging matatag. Ngumisi ang lalaki. "Huwag ka nang magsinungaling, doktora. Alam namin kung saan ka pupunta at hindi namin hahayaang makarating ka doon." Akmang bubuksan ng lalaki ang pinto ng kanyang kotse nang isang sasakyan ang biglang humarurot mula sa kung saan at huminto sa kanilang likuran. Bumukas ang pinto nito at isang pamilyar na anino ang lumabas. "Si Kael, may problema ba dito?" tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa 2 lalaki. Ang mga tauhan ni Halcon ay halatang nagulat. "Sino ka? Huwag kang makialam dito." "Siya ang problema niyo," sagot ni Kael, bahagyang itinuturo ang sarili. "At kung meron kayong gagawin sa kanya, sa akin muna kayo dadaan." Nagsukatan sila ng tingin. Ang tensyon ay halos hiniwa sa hangin. Sa huli, nagkatinginan ang 2 lalaki. Tila nagpasya na hindi ito ang tamang oras para sa isang komprontasyon.
Sumakay silang muli sa kanilang SUV at mabilis itong pinatakbo palayo. Naiwan ang katahimikan. Si Liwayway ay nakatingin lang kay Kael, hindi makapagsalita. Ang kanyang puso ay malakas pa ring kumakabog. Sumakay si Kael sa passenger seat ng kotse ni Liwayway. Sinusundan na kita mula pa kaninang umaga. Sabi niya, hindi tumitingin kay Liwayway. Alam kong may binabalak kang mapanganib. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mahinang sagot ni Liwayway. Kahit ang totoo, ay labis siyang nagpapasalamat sa pagdating nito. Mali ka, sabi ni Kael. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Isang malalim na pagsisisi. Kailangan mo ako, Liway, at kailangan kita. Hindi na natin kayang mag-isa ito. Itinuro niya ang manibela. Magmaneho ka. Mag-usap tayo. Sinunod siya ni Liwayway. Habang nasa daan, sa wakas ay nagsalita si Kael. Ibinalik niya ang kwento sa gabing umalis siya 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako basta umalis, Liway. Pagsisimula niya ang kanyang boses ay mababa. Ako ay isang police officer noon, nag-iimbestiga sa mga ilegal na operasyon ni Halcon. Nakaipon ako ng sapat na ebidensya laban sa kanya. Ngunit nalaman niya. Isang gabi, tinawagan niya ako. Alam niyang buntis ka. Alam niya kung saan ka nakatira. Binalaan niya ako. Kung hindi ka mawawala, ang pamilya mo ang mawawala. Huminto sa paghinga si Liwayway habang nakikinig. Pero hindi lang yun. Pagpapatuloy ni Kael. Pinalabas niya na sangkot ako sa isang drug operation. May warrant of arrest na nakapangalan sa akin. Kung hindi ako aalis, mabubulok ako sa kulungan. At habang nandoon ako, wala siyang gagawin, kundi balikan ka. Kaya pinili ko. Pinili kong tumakas. Pinili kong magtago. Para iligtas ka. Para mabigyan ako ng pagkakataong ipagpatuloy ang pag-iimbestiga ng patago. Nang walang nakakaalam. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang bawat araw sa loob ng 10 taon, ginusto kong bumalik. Ginusto kong makita ang mga anak natin. Ginusto kong yakapin ka. Pero hindi ko magawa. Dahil sa bawat araw na malayo ako, alam kong ligtas kayo. Ang pag-alis ko ang tanging paraan para protektahan ka. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mga pisngi ni Liwayway. Ang galit at hinanakit na 10 taon niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang masakit na pag-unawa. Hindi siya iniwan, siya ay iniligtas. Bumalik ako dahil nalaman kong may natuklasan ang mga tauhan niya tungkol kay Sinag. Nalaman kong nagbabalak na siyang gumawa ng legal na hakbang. Kailangan ko nang bumalik, handa man o hindi. Tinitigan niya si Liwayway. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng pangako. Umalis ako para iligtas ka, Liway. At bumalik ako para ipaglaban ka. Hininto ni Liwayway ang kotse sa gilid ng daan. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog lamang ng kanilang paghinga ang maririnig. Ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho na. Dahan-dahan, inabot ni Liwayway ang kamay ni Kael. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tumingin siya sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, ang nakita niya ay hindi na ang lalaking nanakit sa kanya, kundi ang lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang mandirigma na nagbalik para sa kanyang pamilya. Magkasama tayo dito, bulong niya. At sa mga salitang iyon, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang bagong pag-asa ang isinilang. Ang Prime Storage Solutions ay isang malaki at tahimik na gusali. Isang sementeryo ng mga bagay na itinago at kinalimutan. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at lumang papel. Bawat hakbang ni Liwayway at Kael sa mahabang pasilyo ay umalingaw-ngaw. Pinapatindi ang kaba
sa kanilang mga dibdib. "Sigurado ka ba rito?" tanong ni Kael. Ang kanyang mga mata ay alertong nagmamasid sa paligid. Ang kanyang police instincts ay hindi mapakali. "Dito ang itinuturo ng address," sagot ni Liwayway, mas mahigpit na hinawakan ng susi sa kanyang kamay. Nakarating sila sa unit na may numerong 845 A. Isang simpleng bakal na pinto ang nasa kanilang harapan. Huminga ng malalim si Liwayway bago isinuksok ang luma, ngunit matibay pa ring susi sa seradura. Sa isang malutong na klik, pumukas ito. Nagkatinginan muna sila ni Kael bago nito marahang itinulak ang pinto. Ang silid ay maliit at madilim. Walang laman kundi isang solong bagay sa gitna. Isang bakal na safety deposit box na nakapatong sa isang maliit na mesa. Simple, walang paligoy-ligoy na para bang ang nag-iwan nito ay nagmamadali. Lumapit si Liwayway, ginamit ang parehong susi para buksan ang pangalawang kandado ng kahon. Nang buksan niya ang takip, ang kanilang mga mata ay sumalubong sa hindi inaasahang laman. Hindi ito mga dokumento, hindi ito pera o alahas. Ang laman ng kahon ay isang koleksyon ng mga lumang cassette tape, maingat na nakaayos at may mga label ng petsa. Sa tabi nito, isang maliit at lumang Walkman. "Ano to?" nagtatakang tanong ni Liwayway. "Ebidensya," sagot ni Kael. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Kumuha siya ng isang tape, tiningnan ang petsa. Panahon ito bago mamatay si David. Bumalik sila sa kotse. Isang hindi masabing tensyon ang bumalot sa kanila. Ang mga tape na ito ay maaring ang sagot sa lahat o maaari rin itong isang patibong. Maingat na inilagay ni Kael ang unang tape sa Walkman. Isinaksak niya ang isang audio splitter para pareho nilang marinig sa earphones. Ang katahimikan habang hinihintay nilang tumugtog ang tape ay nakakakabingi. Nagsimula ito sa isang mahinang kaluskos. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ni David Halcon. Recording, October 12. For my own reference. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bakas ng pag-aalala. Nagsimula siyang magsalita, nagdedetalye ng isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Mga pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar kay Liwayway, mga numero na umaabot sa milyon-milyon, mga transaksyon na halatang iligal. Smuggling, money laundering. Habang tumatagal ang recording, mas lalong nagiging malinaw ang lahat. Ginagamit ni David ang mga recording na ito bilang kanyang insurance policy. Isang paraan para protektahan ang sarili. At si Clarissa sakaling maging desperado ang kanyang ama. Kinuha ni Kael ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng audio mula sa Walkman, kinokopya ang bawat ebidensya. Kaya pala, bulong ni Kael. Ito ang dahilan kung bakit desperado si Halcon. Kung lalabas ito, hindi lang ang kanyang posisyon ang mawawala. Makukulong siya habang buhay. Sa bawat tape na kanilang pinapakinggan, mas lalong lumalalim ang kanilang pag-unawa sa panganib na kanilang kinakaharap. Ang mga ito ay hindi lang simpleng pag-uusap. Ito ay mga kumpisal sa krimen na itala ng sarili niyang anak. Sa gitna ng pakikinig sa isang particular na tape, kung saan nagmamakaawa si David sa kanyang ama, nahayaan na silang mamuhay ng payapa ni Clarissa, hindi napigilan ni Liwayway ang mapahikbi. Naramdaman niya ang sakit at pagmamahal sa boses ng kaibigan ng kanyang kaibigan. Ang trahedya ng kanilang pag-iibigan. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Kael, hindi ito nagsalita. Hinayaan lang nito ang kanyang kamay doon. Isang tahimik na paalala na hindi na siya nag-iisa. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, habang inaabot ni Liwayway ang susunod na tape, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang pamilyar na kuryente ang muling gumapang sa pagitan nila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Liwayway. Hinayaan niya ang kanyang mga daliri na manatili sa ibabaw ng kamay ni Kael ng ilang segundo.
Isang maliit na sandali ng muling pagkonekta. Isang pag-amin na sa gitna ng lahat ng gulo, ang damdamin ay naroon pa rin. Isinalang nila ang isa sa mga huling tape. Ang boses ni David dito ay iba na. Nanginginig. Puno ng takot. Recording. November 5, gabi bago kami umalis. May katahimikan. Tanging ang maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni David. Pinuntahan nun niya ako. Nagbanta siya. Sinabi niya na may mas malala pa siyang ginawa noon. Isang bagay na hindi ko kayang itago habang buhay. Huminto si David, tila nag-aalangang ituloy. Inang tungkol sa pagkamatay ni... Biglang naputol ang tape. Isang matinis na tunog ang pumalit at pagkatapos, katahimikan. Nagkatinginan sina Liwayway at Kyle. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at takot. Ang recording ay hindi tapos. Mayroon pang isang mas malaki, mas madilim na sikreto na hindi pa nabubunyag. At ang sikretong yon ay maaaring mas mapanganib pa kaysa sa lahat ng kanilang narinig. Ang pagputol sa huling tape ay parang isang masamang babala. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay napalitan ng isang nakakasulasok na pakiramdam ng pagmamadali. Kailangan na nating umalis dito, Liway, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng urgency. Ngayon din. Ang kanyang police instinct ay sumisigaw. Masyado nang matagal silang nasa iisang lugar. Kung nahanap sila kanina sa highway, siguradong sinusubaybayan sila. Mabilis na iniligpit ni Liwayway ang mga cassette tapes pabalik sa metal na kahon. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib na para bang ito ang buhay niya. Ito ang buhay ni Sinag. Pinaandar ni Kyle ang kotse at mabilis silang umalis sa parking lot ng Prime Storage Solutions. Ang hapon ay papadilim na. Ang mga anino sa daan ay humahaba. Nagiging tila mga kamay na handa silang sunggaban. Binagtas nila ang isang lumang shortcut pabalik sa highway. Isang daan na hindi gaanong dinadaanan ng mga sasakyan. Ang tanging liwanag ay mula sa mga poste ng ilaw na malalayo. Ang pagitan. Tumingin si Kyle sa rearview mirror. May sumusunod, mariin niyang sabi. Lumingon si Liwayway. Sa likuran nila, isang itim na van ang mabilis na papalapit. Walang ilaw sa loob. Ngunit ang bilis nito ay mapanganib. Kyle, tawag ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kumapit ka! Sigaw ni Kyle, sabay apak sa silinyador. Ang tahimik na daan ay naging isang lugar ng habulan. Mabilis na lumiliko si Kyle. Sinusubukang iligaw ang van, ngunit nanatili ito sa kanilang buntot. Sa isang kurbada, binangga ng van ang likuran ng kanilang kotse. Isang malakas na kalampag. Napasigaw si Liwayway habang ang kotse ay nag-fishtail, muntik nang mawalan ng kontrol. Si Kyle ay nakipaglaban sa manibela. Pinanatili ang sasakyan sa daan. Yumuko ka. Utos ni Kyle. Isa pang bangga, mas malakas kaysa kanina. Ang kotse ay napilitang lumihis sa daan, bumangga sa isang posteng kahoy at huminto ng biglaan. Ang airbag ay sumabog, pumupuno sa loob ng kotse ng usok at amoy ng pulbura. Si Kyle ay hilo. May dugong tumutulo mula sa isang sugat sa kanyang noo. Lumingon siya kay Liwayway. Liway, okay ka lang? Tanong niya. Pilit na nilalabanan ang pagkahilo. Oo, sagot ni Liwayway, nanginginig. Yakap pa rin ang metal na kahon. Bago pa sila makalabas, bumukas na ang mga pinto ng van. Dalawang lalaking nakasuot ng bonnet at may hawak na mga tubo ang lumabas. Ang kahon! Sigaw ng isa. Sinubukan ni Kyle na lumabas para lumaban, ngunit ang epekto ng banggaan at ang kanyang dating sugat ay nagpahina sa kanya. Hindi pa man siya lubusang nakakatayo, ay hinampas na siya ng tubo sa kanyang binti. Napaluhod siya sa sakit, ngunit hindi siya sumuko.
Sinubukan niyang sunggaban ang lalaki, ngunit pinagtulungan siya ng dalawa. Kyle! Sigaw ni Liwayway, akmang lalabas para tulungan siya. Ang isa sa mga lalaki ay humarap sa kanya. Ibigay mo yan, doktora. Kung ayaw mong patayin namin siya dito mismo. Tumingin si Liwayway kay Kyle na nakalugmok sa lupa. Binubugbog. Tumingin siya sa kahon sa kanyang mga kamay. Ang ebidensya. Ang tanging pag-asa nila. Huwag liway, sigaw ni Kyle, sa kabila ng mga suntok na kanyang tinatanggap. Ngunit ang lalaki ay lumapit kay Kyle, itinaas ang tubo. Handang ihampas sa kanyang ulo. Huwag! Sigaw ni Liwayway. Ito na! Kunin niyo na! Inabot niya ang metal na kahon sa lalaking nasa kanyang harapan. Kinuha ito ng lalaki ng marahas. Ayan, madali ka naman palang kausap, sabi nito sabay senyas sa kanyang kasama. Tumigil sila sa pambubugbog kay Kyle. Mabilis silang bumalik sa van. Dala ang kahon, ang lahat ng tapes, ang buong pag-asa ni Liwayway at Kyle. Humagibis ang van palayo. Nag-iwan ng alikabok at katahimikan ng pagkatalo. Dahan-dahang gumapang si Liwayway palapit kay Kyle. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. Kyle! Kyle, patawarin mo ako. Iyak niya habang tinutulungan itong maupo. Wala na. Nasa kanila na ang lahat. Natalo na tayo. Ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay dumagan sa kanila. Ang paglilitis ay ilang araw na lang. Wala na silang ebidensya. Wala na silang panlaban kay Halcon. Si Sinag, mawawala na si Sinag sa kanya. Tumingin si Kyle kay Liwayway. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at dugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. May kakaibang kislap sa ilalim ng sakit. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang idinukot ang kanyang kamay mula sa loob ng kanyang leather jacket. Napahinto si Liwayway sa pag-iyak habang pinapanood ang galaw nito. Binuksan ni Kyle ang kanyang palad sa harap ni Liwayway. Doon, sa gitna ng kanyang madugo at nanginginig na kamay, ay may isang bagay na itim at parihaba. Isang cassette tape. Ang huling tape. Ang tape na biglang naputol. Ang tape na naglalaman ng pinakamadilim na sekreto ni Halcon. Hindi pa liway. Bulong ni Kyle, isang manipis ng ngiti ang sumilay sa kanyang sugatang labi. May isa pa tayong alas. Hindi pa tapos ang laban. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay dapat mananaig. Ngunit para kay Liwayway, ito ay parang isang arena kung saan siya ang isasalang para pagpiestahan. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogadong si Attorney Ruiz, isang matandang lalaki na may mabuting puso, ngunit may bakas ng pag-aalala sa mukha. Sa kabilang panig ng silid, naroon si Congressman Silvanus Halcon. Nakaupo ng may kumpiyansa, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kabanalan na para bang siya ang biktima sa lahat ng ito. Sa likuran niya, nakaupo si Kyle. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay medyo humupa na, ngunit ang isang maliit na hiwa sa kanyang kilay ay isang sariwang paalala ng kanilang pinagdaanan. Ang presensya niya ay ang tanging nagpapatatag kay Liwayway, ngunit kahit ito ay tila hindi sapat para labanan ng takot na gumagapang sa kanyang puso. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Halcon, si Attorney De Leon yon, ay isang makisig at matalas na abogado na kilala sa kanyang agresibong pamamaraan at hindi niya sinayang ang oras. Your Honor, nagsimula si Attorney De Leon, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Narito kami ngayon para sa kapakanan ng isang inosenteng bata. Isang batang pinagkaitan ng karapatang makilala ang kanyang tunay na pamilya. Isang batang pinalaki sa isang kapaligirang hindi angkop at hindi ligtas. Sinimulan niyang ipresenta ang kanyang mga ebidensya. Una, isang serye ng mga malabong litrato. Mga litratong kuha sa labas ng bahay ni Liwayway
kung saan makikita si Kael Dalisay, isang taong may nakabinbing warrant of arrest na pumapasok at lumalabas sa kanyang bahay. Ang respondent, si Dr. Soliman, pagpapatuloy ni Atty. De Leon, ay kinukupkop ang isang pugante, isang taong may kaso. Itinatanong ko sa korte, ito ba ang isang ligtas na tahanan para sa isang bata? Tumutol si Atty. Ruiz, ngunit huli na. Ang lason ay naikalat na. Naramdaman ni Liwayway ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa courtroom. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa kanilang harapan. Ngunit hindi pa tapos si Atty. De Leon. Tinawag niya ang kanyang unang testigo, isang dating nurse sa klinika ni Liwayway, isang babaeng tinanggal niya sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng gamot. Maari mo bang isalaysay sa korte ang iyong mga naobserbahan kay Dr. Soliman? Tanong ni Atty. De Leon. Ang babae ay tumingin kay Liwayway nang may pagkukunwaring awa. Si doktora po, mabait naman siya, pero madalas po siyang wala sa sarili. Madalas pong tulala, umiiyak ng walang dahilan. May mga pagkakataon pong nakakalimutan niya ang mga pasyente. Ako po ay nag-aalala para sa kanyang mental state. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan. Ngunit sa korte, ito ay isang testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gustong sumigaw ni Liwayway, gustong sabihin na binayaran ang babaeng iyon, ngunit nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat ebidensya ay isang pako na ipinupukpok sa kanyang pagkatao. Pinalabas siyang isang irresponsableng ina, isang babaeng may problema sa pag-iisip, isang taong nakikisama sa isang kriminal. Ang 10 taon ng kanyang pagsasakripisyo, ang 10 taon ng kanyang pag-aalaga kay Sinag at sa kanyang mga anak ay binubura sa harap ng lahat. Sa wakas, tinawag siya sa witness stand. Ang paglalakad mula sa kanyang upuan patungo sa kinatatayuan ng testigo ang pinakamahabang paglalakad sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay mahirap. Sinimulan ni Atty. De Leon ang kanyang cross-examination. Ang kanyang mga tanong ay mabilis at matatalas. Idinisenyo para guluhin siya, para palabasin siyang sinungaling. Dr. Soliman, itinago mo ba ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Sinag sa loob ng 10 taon? Oo, pero isang simpleng oo o hindi lang po ang kailangan namin, doktora. Oo, itinago mo ito. Dr. Soliman, alam mo bang may karapatan ng aking kliyente bilang lolo ng bata na makasama ang kanyang apo? Hindi niya mahal si Sinag. Hindi ko tinatanong ang nararamdaman niya. Tinatanong ko kung alam mo ang kanyang karapatan. Alam mo ba? Napayuko si Liwayway. Opo, pakiramdam niya ay unti-unti siyang ginigiba. Piraso bawat piraso. Ang kanyang lakas ay nauubos na. Ang kanyang pag-asa ay naglalaho na. Pagkatapos ng sunod-sunod na tanong, huminto si Atty. De Leon. Lumapit ito sa kanya. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay mapanghamak. Dr. Soliman, sabi niya, sapat na malakas para marinig ng buong korte. May maipapakita ka bang kahit isang katibayan na mas karapat-dapat kang maging ina kaysa sa sarili niyang lolo na handang ibigay ang lahat para sa kanyang apo? Katahimikan. Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Hinihintay nila ang kanyang sagot. Ngunit anong isasagot niya? Ang kanilang ebidensya ay ninakaw. Ang kanilang tanging pag-asa ay nasa bulsa ni Kael, isang tape na hindi pa nila alam kung ano ang eksaktong laman. Tumingin siya kay Kael, humihingi ng tulong. Ngunit ang nakita niya lang sa mukha nito ay ang parehong sakit at kawalan ng magawa. Ibinaba ni Liwayway ang kanyang tingin.
Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang lasa ng dugo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ang kanyang sagot. At sa katahimikang yon, naramdaman niya ang pagbagsak ng martilyo. Hindi man ito literal na hinampas ng hukom, ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang pagtatapos ng laban, ang katahimikan ni Liwayway ay isang tagumpay para sa kampo ni Halcon. Isang ngiti ng pananalo ang sumilay sa mga labi ni Atoynong de Leon. Tumingin siya sa hukom, handa nang tapusin ang kaso. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Si Liwayway ay nanatiling nakaupo sa witness stand. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Ang kanyang espiritu ay durog na durog. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin, pinong-pino, at hindi na muling mabubuo. Tumingin siya sa direksyon ni Congressman Halcon. Nakangisi ito sa kanya, isang ngisi na puno ng pagtatagumpay at pang-aalipusta. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, isang boses ang pumunit sa katahimikan. Your Honor, may I approach the bench? Si Attorney Ruiz, ang abogado ni Liwayway, na kanina pa tila walang magawa, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng awtoridad. Sa kanyang tabi, nakatayo na rin si Kael Dalisay. Mayroon pa kaming isang huling ebidensya na nais ipresenta sa korte, sabi ni Attorney Ruiz. Agad na tumutol si Attorney De Leon. Objection, Your Honor. Tapos na ang cross-examination. They had their chance. This is new evidence, Your Honor. Giit ni Attorney Ruiz, isang ebidensya na ngayon lang namin nakuha at may direktang kinalaman sa kapakanan at kaligtasan ng bata. Ang hukom, isang babaeng may matalas na mga mata, ay tiningnan sila ng may interes. I will allow it. Ipresenta ninyo ang inyong ebidensya. Isang alon ng bulungan ang umalingaw-ngaw sa courtroom. Ano pa ang maaring ilabas ng kampo ni Liwayway? Huminga ng malalim si Kael. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilaba ang nag-iisang cassette tape na nailigtas niya. Lumapit siya sa lamesa ng clerk of court. Your Honor, nais po naming iparinig sa korte ang isang audio recording, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang mukha ni Congressman Halcon ay biglang nagbago. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng isang bahagyang pag-aalala. Tinitigan niya ang tape na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Ipinasok ng clerk ang tape sa isang lumang cassette player na konektado sa sound system ng korte. Ang lahat ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Liwayway sa kanyang dibdib. Isang mahinang kaluskos ang unang narinig. At pagkatapos, ang boses ni David Halcon, nanginginig at puno ng takot. Ang tungkol sa pagkamatay ni Tio Miguel. Napakunot ang noon ng lahat. Sino si Tio Miguel? Ngunit ang sumunod na boses ang nagpatigil sa paghinga ng buong courtroom. Isang boses na pamilyar sa lahat. Isang boses na puno ng galit at kapangyarihan. Ang boses ni Congressman Silvanus Halcon. Tumigil ka sa kahibangan mong yan, David. Matagal nang tapos ang kaso na yon. Huwag mo nang binubuhay ang patay. Hindi ako hibang pa, sagot ni David, umiiyak na. Alam ko ang ginawa mo. Alam kong ikaw ang nagpasabotahe sa negosyo niya dahil siya ang pinakamalaking hadlang sa politikal na ambisyon mo. Isang malakas na kalabog ang narinig sa tape na para bang may isang bagay na ibinagsak. At ano ngayon kung ginawa ko nga iyon? Sigaw ni Halcon. Ginawa ko iyon para sa pamilyang ito, para sa'yo. At ngayon, sisirain mo ang lahat para sa isang babaeng walang kwenta. Ang mga salita ay tumama sa korte na parang mga bala. Si Liwayway ay napatingin kay Halcon. Ang congressman ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Kung ipipilit mo ang pagpapakasal sa babaeng iyon at isusuko ang lahat,
Nagpatuloy ang boses ni Halcon. Mas mababa na ngayon. Mas nakakakilabot. Baka magising ka na lang isang araw na wala ka ng preno sa iyong sasakyan, tulad ng nangyari sa kalaban ko sa negosyo. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga tao. Hindi ito isang simpleng pag-amin sa isang krimen sa negosyo. Ito ay isang pag-amin sa isang mas malalim na kasamaan. Ito ay isang banta. Isang banta na nagkatotoo. Hindi mo magagawa sa akin yan, Papa. Hikbi ni David. Subukan mo ako, David. Subukan mo ako. Ang huling mga salita ni Halcon sa recording, malamig at walang kaluluwa. Pagkatapos noon, katahimikan. Ang katahimikan sa courtroom ay mas mabigat, mas nakakabingi kaysa kanina. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon kay Congressman Halcon. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Si Attorney De Leon ay hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa pagkabigla. Ang hukom ay dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pandidiri. "Guards!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. "Arrest this man!" Nagsimula ang kaguluhan. 2 alagad ng batas ang mabilis na lumapit kay Halcon na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. "This is a fabrication! Peke yan!" Sigaw niya. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ingay, isang pares lang ng mga mata ang hinanap ni Liwayway. Ang mga mata ni Kael. Nagkatitigan sila mula sa magkabilang dulo ng silid. Ang sakit, ang paghihirap, ang 10 taon ng pagtitiis. Lahat ay nagbunga sa sandaling ito. Tapos na ang laban. Nanalo sila. Nang ilabas ng mga guwardiya si Halcon, hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Tumakbo siya. Tumakbo siya palapit kay Kael. Hindi alintana ang mga taong nakatingin. Yumakap siya dito ng mahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. At sa wakas, humagulgol. Ngunit hindi ito iyak ng kalungkutan. Ito ay iyak ng pasasalamat, ng ginhawa, ng isang pag-ibig na sa kabila ng lahat ay hindi kailanman namatay. Niyakap siya ni Kael pabalik. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapulupot sa kanya, na para bang nangangakong hindi na siya muling bibitaw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, sila ay muling buo. At sa gitna ng gulo ng korte, sa gitna ng pagkawasak ng isang masamang tao, sila ay nakahanap ng kanilang sariling katahimikan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maingay na iskandalo na yumanig sa bayan ng Santa Hiraya ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng isang bagong uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang totoo at hindi na muling mabubulabog ng mga anino ng nakaraan. Si Congressman Silvanus Halcon ay napatunayang nagkasala hindi lamang sa mga krimen na nabunyag sa tape, kundi pati na rin sa pagkakasangkot sa pagkamatay ng sarili niyang anak. Ang kanyang imperyo ay gumuho at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa halip na isang karangalan. Ang Kalinga Care Clinic ni Liwayway ay muling naging isang kanlungan ng paggaling. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa labas, kundi sa loob ng kanilang tahanan. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, naupo si Liwayway sa kanilang munting beranda. Pinapanood ang kanyang pamilya. Si Tala at Amihan ay naghahabulan sa dalampasigan kasama ang kambal na sinaluntian at diwa. Ang kanilang mga tawanan ay sinasabayan ng tunog ng mga alon. Sa kanyang tabi, abala si Sinag sa pagguhit sa kanyang kwaderno. Mas madalas na siyang nakangiti ngayon. Ang bigat na dati laging nakapasan sa kanyang mga balikat ay tila naglaho na. Minsan, tinanong niya si Liwayway tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Sinabi ni Liwayway ang katotohanan sa paraang maiintindihan ng isang bata. Isang kwento ng pag-ibig, katapangan,
at isang pangakong kailanman ay hindi niya sisirain. Naintindihan ito ni Sinag at tinanggap. Lumabas si Kael mula sa loob ng bahay. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Liwayway at umupo sa tabi nito. Naalis na ang kanyang pangalan sa listahan ng mga wanted. Siya ngayon ay isang bayani, isang police major na muling ibinalik sa serbisyo ng may karangalan. Ngunit para sa kanya, ang pinakamalaking karangalan ay ang pagiging ama at asawa. Ang tahimik, bulong ni Kael. Habang pinapanood din ang mga bata, ngumiti si Liwayway. Ito ang kapayapaan, Kael. Ang kapayapaang pinangarap ko. Tumingin si Kael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pinangarap nating 2. May mga araw pa rin na hindi madali. May mga peklat pa rin na naiwan ang nakaraan. May mga gabing nagigising si Liwayway mula sa isang masamang panaginip. May mga pagkakataong nagkakaroon sila ni Kael ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang pinagkaiba ngayon, hindi na nila ito tinatakasan. Pinag-uusapan nila, nagpapatawaran. Pinipili nilang unawain ang isa't isa. Naalala ko pa nung unang gabi na bumalik ka. Sabi ni Liwayway, tinitingnan ng kape sa kanyang tasa. Ang galit ko sa'yo noon, parang isang pader na hindi na kailanman magigiba. Isang pader na kasalanan ko kung bakit naitayo. Malungkot na sagot ni Kael. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Patawad, Liway. Sa 10 taon ng pag-iisa, sa lahat ng sakit na idinulot ko, hinigpitan ni Liwayway ang hawak sa kanyang kamay. Pinatawad na kita, Kael. Matagal na. At patawarin mo rin sana ako sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Hinarap siya ni Kael. Ang seryosong mukha nito ay biglang napalitan ng isang ngiti. May isa pa akong kasalanan na kailangan kong itama. Napakunot ang noo ni Liwayway. Ano yon? Hindi sumagot si Kael. Sa halip, dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan sa sahig na gawa sa kawayan ng kanilang beranda. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Binuksan ni Kael ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na bato, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Liwayway Soliman. Nagsimula siya. Medyo nanginginig ang boses, na tila isang binatang unang beses palang manliligaw. 10 taon akong huli sa pangako ko. 10 taon na utang ko sa'yo at sa mga anak natin. Ngayon, gusto kong simulan ang pagbabayad. Hindi bilang isang anino na nagbabantay sa malayo, kundi bilang isang asawa na nasa tabi mo, isang ama na kasama nila. Will you build this new sunrise with me? Pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Liwayway. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan lang siyang tumango, paulit-ulit. Habang ang isang malaking ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Isinuot ni Kael ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama, na para bang doon ito itinakda. Tumayo siya at niyakap si Liwayway ng mahigpit. Sa di kalayuan, ang mga bata, na kanina pa pala lihim na nanonood, ay nagsigawan sa tuwa at tumakbo palapit sa kanila. Yumakap sa kanilang mga binti. Bumubuo ng isang malaki at masayang grupo. Yakap-yakap nilang 7 ang isa't isa. Pinanood nila ang huling piraso ng araw na lumubog sa karagatan at ang pagsisimula ng takip silim. Tumingin si Liwayway sa paligid, sa mukha ni Kael, sa mga ngiti ni Sinag, Tala, Amihan, Luntian, at Diwa. Ito ang pamilya niya. Hindi perpekto, pero buo. Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan at tinatag ng katotohanan. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo lamang, kundi sa pagpapatawad, sa pagtanggap, at higit sa lahat, sa pagpili. Pinili nilang buuin.
pinili nilang mahalin. At habang ang mga unang bituin ay nagsisimulang kumislap sa langit, alam ni Liwayway sa kanyang puso na ito na ang simula ng kanilang bagong liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Liwayway at Kael sa Ang Bagong Liwayway. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay ang pag-ibig ay hindi lamang isang nararamdaman, kundi isang desisyon. Ito ang desisyong magpatawad sa kabila ng malalim na sugat, ang desisyong lumaban kahit tila wala ng pag-asa, at ang desisyong buuing muli ang isang pamilya mula sa mga piraso ng nasirang nakaraan. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa puso na handang kumalinga at magmahal ng walang kondisyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang paglalakbay ni na Liwayway at ng kanyang pamilya. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong uri ng mga kwento pa po ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.